Bakas ang takot ng mga kasamaan ko habang nakatingin sa isang lalaki na nakamaskara. Bakit inyo napatay? Galit itong sabi sa malamig na salita. Napayuko kaming lahat habang naghihintay ko anong mangyayari sa amin. Masyado silang malakas, boss. Pagsabi naman ng isa kong kasamahan. Bakit pa siya nagsalita? Malakas? Mga inutil kayo. Mas malakas kayo kumpara sa kanila kaya kayang-kaya niyo silang tapusin. Mga inutil. Sabi niya at sobrang nakakatakot ang boses niya dahil sobrang tigas nito. Lalaki ako pero hindi ganyan ang boses ko. Kung hindi niyo siya mapatay, dalhin ninyo ang babaeng yun sa akin. Napalingon kaming lahat sa kanya. Anong babae? Boss, may asawa siya at ang pangalan niya, Madeline Isabel Dionisio. Sa ngayon Red Dragon na siya kaya konektado sa kanyang lalaki. Pag nakuha ninyong asawa ninyo, dalhin niyo kaagad sa akin. Pagsabi nito, sabay may inilapag sa mesa, kaya't napatingin naman kami doon. Isang inosenteng mukha. Kaya ba naming idamay ang napakagandang babaeng ito at sobrang inosente? Pag nakuha niyo siya, mabubuhay ang pamilya ninyo. Nakangiting sabi niya sabay alis. Ito ang problema namin ngayon dahil hawak niya ang pamilya namin. Hindi kami makakawala sa kamay niya. Ano ba talaga ang kalagayan mo sa kanila? Hindi ko makalimutan ng una naming sabak sa labanan. Napakalakas sa mga tao ni Red Dragon at siya rin ang malakas. Hindi namin siya kakayanin dahil marami siyang koneksyon. Habang si boss naman walang koneksyon pero gusto niyang mapatay si Mr. Red Dragon. Napabuntong hininga muna ako bago tumingin sa mga kasama ko. Tara na, pagyaya sa amin ng isa kaya agad naglakad kami papalabas. Madeline Isabel's POV. Ramdam ko ang malalakas sa kalabog sa loob ng bahay. Kakabalik ko lang galing sa pamimili ng gamit. Hindi ko na hinintay ang mga tauhan ni Logan dahil nakasakay na ako ng bus papunta dito. Shit! Ano bang problema nitong si Logan? Ang ingay niya ng loob para may nasisirang gamit. Kaya pumasok na ako at kitang-kita kong nagkakagulo sa loob. Wasak na wasak ang TV habang mga sofa hindi na maitsura. At ang tauhan niyang nakaluhod sa kanya. Diba sabi ko bantayan siya na maigi? Ngayon nasa na? Where is my shit wife? Sigaw nito habang mahigpit ang pagkakahawak sa armas niya. Answer! Ano ba? Ang ingay mo. Sigaw ko't napatingin sila sa gawi ko. Isabel? Utal na sabi ni Logan. Ano na naman, Logan? Ano ha? Sasakalin mo ako dahil huli akong dumating? Sasaktan mo ako dahil hindi ako dumating kasama ng mga bodyguards mo? Ano? Natigil ako dahil sa mabilis niyang pagpunta sa akin at nayakap ako na mahigpit. Akala ko na paano ka na? Nakunot ang noo ko dahil sa mahinahon itong boses. May amnesia yata siya na nambubugbog siya eh. Bitahon mo nga ako? Ang higpit. Sabi ko kaya binitawan niya ako. Nakakunot ang noon niya na makitang itsura ko. Sino bang magtataka ko ang buhok kong sobrang taas na hanggang bewang ay ngayon nasa leegan ko na lamang? What happened to your hair? Obvious naman na pinagpipilian ko, di ba? Sabi ko sabay buhat ng mga pinamili ko. Alis na ako at wait yung mga kalat mo ayusin mo. Pag pinaayos mo yan sa katulong hindi ka na makakapasok sa kwarto ko. Sabi ko sabay lakad papunta sa hagdan. Nakita ko mga tauhan niya nakayoko, hindi ko na lang pinansin. Sa kwarto talaga, Leona? Ano naman ang gagawin niya sa kwarto mo? Nang makapasok ako sa kwarto ko'y agad kong inayos sa mga kalat. Dahil bago pa naman ang mga damit ko'y pinalaban ko na muna ito sa mga katulong. Habang nag-aayos narinig ko agad ang ingay at paglalakad ni Logan. At hindi nga ako nagkamali na si Logan yon kasi nandito na siya sa pintuan ng kwarto ko. Last night, how did you know? Alam ko ang pag-uusapan yan tungkol sa pagpapatulog ko sa kanya noong isang gabi. Simple lang, sinipa kita kaya nakatulog ka, sabi ko. Na I don't believe you. Saan mo natutunan yan? Interesado talaga siyang malaman. Hindi ko alam. Basta nasipa lang kita, tapos bigla ka nakatulog. Innocenteng sabi ko. But it hurts. Ah, okay, forget that. Are you going to wash your body? Tuloy niyang sabi na kinataka ko. Bakit? What? Bakit? Anong gagawin mo? Are you serious? Nakalimutan mo na kaagad? Mabilis ko siyang tinapunan ng unan dahil sa kabaliwan niyang ginagawa. Baliw yatang lalaking to eh. Sino bang may gustong ang lalaking to magbibihis sa akin? Gusto ni Isabel kaya pagbigyan mo na. Napataas ang kilay ko at napapailing. Manahimik ka, Logan. Pagkasabi ko'y natigilan naman siya. What? You call my name? Malamig niyang sabi. Ano naman kung tawagin ko siyang Logan? Ano naman ngayon? Taka kong sabi. When you call my name, para siyang musika sa pandinig ko. Pero mas okay kung tatawagin mo akong Logan habang umuungol ka. Ngayon,
Picture frame lang tinapon ko sa kanya. Tatawa-tawa akong umiling at naglakad papunta sa pinto. Pagtapos ka na, bumaba ka na at sabay tayong kakain. Sabi niya at napapailing na lumabas. Tumawa siya. As in, tumawa talaga siya. At hindi lang yon. Talagang niyaya niya akong kumain. Okay, huwag kang magpapadala sa emosyon mo, Leona. Papatayin ka niya kapag nahulog ka sa kanya. Kaya't habang maaga pa, planuhin mong hindi ma-inlove sa isang yon at mag-focus sa pagpatay sa kanya. Sa sunod na lang siguro plano nag-e-enjoy pa ako eh. Hindi makapaniwalang naglakad-lakad lang ako papunta sa banyo at naligo. Matapos kong maligo'y pumunta agad ako sa baba. Nakita ko naman si Logan na nagbabasa ng libro habang nakabukas ang TV. Umupo ako malapit sa kanya. Lumingon siya sa akin pero ibinalik kaagad ang tingin. Sabi na basa. Napapailing akong kinuha ang remote. Kausap ko ngayon ng isang babae na umiiyak dahil sa nasabing insidente sa isang butik kung saan sila namimili ng mga gamit. Napataas ang kilay ko na makitang babaeng hawak-hawak nito sa kamay ang anak niya habang humihikbi. Hindi pa ba siya naka-move on? Ano po ang inyong masasabi, ma'am? Hindi pa ba siya naka-move on? Talong ng reporter. Akala ko talaga mapapahama kaming lahat kanina. Sobrang kabo ko dahil kuhang-kuha ng mga lalaking anak ko. Pero salamat sa babaeng tumulong sa amin kanina. Napakagaling niya makipaglaban na talagang natalo niyang lahat ng mga nanloloob sa butik. Hindi ako makapaniwalang may mga ganong babae dito sa lugar. Kabadong-kabadong pagsasalita niya. Pero nagawa pa nitong ngumiti. Nakilala niyo ba ang nasabing babaeng nagligtas sa inyo? Tanong na naman sa kanya ng reporter. Hindi po eh. Wala kasi siyang sinabing pangalan sa amin. Pagkatapos niyang lumpoy ng mga lalaki, umalis na siya kaagad. Sabi niya sa malungkot na salita. Ganun ba? Sabi naman ng reporter bago bumalik sa pagsasalita. Hindi matukoy kung sinong nagligtas sa mga taong nasa butik. Nagpapasalamat sila sa babaeng sumagip ng buhay nila. Napataas ang kilay ko. Nang bigla na lang itong namatay. Napatiin ako kay Logan na hawak ang remote. Nakatayo na ito. Let's eat. Pag-iaya niya sa akin. Tumango ako at naglakad pasunod sa kanya. Nakarating kami sa dining room at tumupo na sobrang layo naming dalawa. Nasa dulo siya ng mesa, habang ako nasa dulo din. Nakatas lagi ang kilay kong tumingin sa mga pagkain nasa harapan ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano dahil sa andaming gulay at isa lang pamilyar sa akin na ulam dito. Sinabawang manok. Yun lang. Ang iba hindi ko na alam kung ano mga pangalan. Eat. Napalingon ako sa kanya at nakatingin pala siya sa akin. Okay, sabi ko na lang at nagsimulang kumain. Habang kumakain sobrang tahimik ng paligid, ni isa walang nagsalita, tanging plato at kutsara lang ang nag-iingay. Malakas ako na pabuntong huninga at tumayo. Are you done eating? Yeah. Why? Nothing. Bad trip? Ano bang trip ng isang to? Sanay naman akong tahimik na kumakain na pero bakit bad trip ako? Sige, kumain ka na dyan. I am done. Tumayo ito at mabilis akong nilapitan. Bakit? Let's go. Agad niya akong hinila papunta sa hagdan. Nakatingin lang ako sa kamay niyang hawak-hawak ang kamay ko. May kuryenteng dumadaloy dito na hindi ko mawari dahil lang sa paghawak niya sa kamay ko. Teka, hindi ko kwarto to ah. Agad akong tumigil dahil nasa harap na kami ngayon ng pintuan ng kwarto niya. Pshh! Mahina niyang singhal at hinila na naman ako. Nang makapasok kami, tumayo siya. Malapit sa kama habang nakatingin sa akin. Napanunok ako na makitang hinubad niya ang kanyang damit. Sige, lumapit ka. Sigaw ko at mabilis kinuha ang espadang nakasabit sa padan ng kwarto niya. Natigilan siya at di makapaniwalang nakatingin sa akin. Kung anong kababalagan yung nasa isip mo. Pag lumapit ka hindi ako magkakamali, itatara ko to sa'yo. Banta ko dito habang nakatutok sa kanya ang espada. Pero hinubad pa rin niya ang damit niya. Ano bang problema ng isang to? Can you please massage me? Napamaang ako dahil sa request niya. Massage? Mukha ba akong masahista? Baka ikaw. Kung ano ang nasa isip mo ha, magpapamassage lang ako. Sobrang sakit ng likuran ko sa paglilinis ng sala kanina. Napataas ang kilay ko. Yeah. Sabi mo kasi pag hindi ko nilinis at nagpatulong ako sa katulong, hindi mo na ako papapasukin sa kwarto mo. Baka hindi na tayo Ouch! Mabilis kong kinuha ang unan. Itinapon sa kanya. Tatawa-tawa itong humiga. Massage me please. Please, aba? Linggo ngayon at walang trabaho si Logan. Siyempre, ako naman wala naman akong trabaho. Lagi lang ako nasa bahay. Minsan umaalis pero may kasama pa rin.
Hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga pangyayari ng isang gabi. Flashback. Naiinis kong tinignan si Logan at agad na pumatong sa kama. Payapa lang tong nakatalikod habang hinihintay ang pagmamasahe ko sa likuran niya. Nang mahawakan kong likod niya, nakaramdam ako ng kakaibang kuryente. Napapaligiran akong sinimulang ibaba ang kamay ko hanggang sa bewang niya. Napataas ang kilay ko na marinig kong mahina nitong pag-ungol. Bastos naman itong isip ko. Bakit ka tumigil? Napalingon ako sa mukha niyang nakatingin sa tagiliran. Napilit akong tinititigan. Nausal ko na lamang at inumpisan siyang hinimasimas. There. Feels so good. Napataas ang gilid ng labi ko. Hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi niya. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko hanggang sa makabot ang kamay ko sa batok niya. Mahina akong pinisil ito. Napabitaw agad ako dahil sa ginawa ko. Nasakal ko siya. What are you doing? Iba na yun ah. Hindi makapaniwalang sabi niya. Anong iba? Minamasahe ko lang yung leeg mo, baka kasi napagod ka kakayo ko. Pagdedepensa ko kaagad. Oh, okay. Sabi niya at bumalik sa pagkakahiga. Napahiga naman ako at inumpisan ulit ang pagmamasahe sa kanya. Jan, it feels good. Shucks, ang hali ng isip ko ha? Nang mabilis kong hinimasimas ang likuran niya. Ano ba? Kanina ka pa. Sigaw ko at malakas tinampal ang likuran niya, kaya't napahiyaw siya. Shit! What was that? Ewan ko sa'yo. Sigaw ko at mabilis umalis sa kama, nagtungo sa malit na pintuan para doon na lang dumaan sa kwarto ko. Na makarating ako ipabagsak kong sinara ito at tinarangan pa ng aparador. Nalak ko na rin ang pintuan at payapang humiga sa kama. Pwisit na lalaking yun. Kala naman masarap talagang paghimas kung makaungol, wagas. Wife, open the door. Dinig kong sigaw niya. Manigas ka dyan. Sigaw ko at nagtalokbong ng kumot. End of flashback. Sino bang mababaliw sa nakakarinig noon? Diyos ko, hey! Napalingon ako sa likuran. Si Logan pala. Nakangiti itong lumapit sa akin. Bakit parang di na to galit sa akin? Nung una para akong papatay nito dahil sa mga ginawa ko. Ngayon parang wala lang. Hoy! Sigaw ko sa mukha niya. Naakba niyang ilalapit at gagawaran ako ng halik. What? Anong what? Kung makalapit yung mukha mo parang close tayo ah. Doon nga para mo na akong papatayin dahil ayaw mo sa akin? That was before. Mahina niyang sabi. Sus! Inirapan ko lamang siya at umalis na sa harapan niya. Hey! Pagtawag niya sa akin. Hindi ko na siya pinansin. Tuloy-tuloy lamang akong nakapunta sa dining table. Na makaupo na namangha ako sa mga ulam. Siyempre, ako nagluto. Agad kong kinuha ang plato at kumuha ng pagkain. Nakita kong hindi gumagalaw si Logan sa pagkakaupo habang nakatingin sa mga pagkain. Kunot ang noon niyang tumingin sa mga maid. Hoy! Kakain ka o kakain ka? Ako nagluto niyan kaya wag kang maarte. Sigaw ko sa kanya na kinabaling niya sa akin. Naparunok siya at kumuha ng adobo. Are you sure? Aba, magluluto ba ako ng pagkain kung hindi masarap? Sigaw ko na ikinatigal na naman niya. Okay. Usal niya at napabuntong hininga pa ito bago kumuha ng kanin at adobo. Agad niyang tinikman ang adobong manok. Ano, masarap ba? Pagkasabi ko dito, hindi siya lumingon sa akin. Nanatili ang tingin niya sa adobo na hindi makapaniwala. Well, ano? Masarap ang luto ko? Ano? Hoy, ano na? Pilit ko itong kinukulit kung ano ang lasa. It's good. Mahina niyang sabi. Sabay subo ulit ng adobo. Nakita kong sunod-sunod ng pagsubo niya kaya't nataranta ko. Baka maubusan. Hoy, teka. Hindi pa ako nakakakuha niya. Natigil ako na bigla niyang ibuhos lahat ng adobo sa kanyang plato. Gago ka talaga. Sigaw ko at mabilis lumapit sa kanya. Pilit ako kumukuha ng kahit isang paalang ng manok. Hey, stop. Akin to. Nakita mo na sa pinggan ko na oh. Sabi niya tinaas pa ang plato. Aba, ako nagluto niyan, akin na. Ano ba? Mabilis kong kinuha ang kutsilong nasa lamesa at tinutok sa leeg niya. Bibigyan mo ba o gagawin kong adobo yung leeg mo? Maraming kong sabi na kinalok niya ng sunod-sunod. Yeah, sabi mo nga. Dahan-dahan itong ibinaba ang pinggan na nasa taas ng ulo niya. Good. Sabi ko at kinuhang plato ko at kumuha ng 3 piraso ng adobo. Oh, aangal ka. Sapakin kita dyan eh. Sabi ko sabay kuha at bumalik na sa upuan ko. Paglingon ko sa kanya, sobrang lungkot ng mukha niya. Huwag mo akong tignan ng ganyan.
Sabi ko na makitang tinitingnan niya ako habang malungkot ang mukha. Ano bang problema ng lalaking to? Para sa adobo'y pwede naman siya magpaturo sa akin para matuto siya kung paano magluto ah. Kung samahan mo na lang kaya akong bumili ng mga ingredients para sa adobo. Napabaling siya sa akin. Bakas ang saya sa mukha. Sure, when? Mamaya, pagkatapos natin kumain? Sabi ko. Napangiti naman siya at mabilis kinain ang 2 pirasong adobo. Tinirahan ko pa naman siya, 2 nga lang. Matapos namin kumain, pumunta na agad kami sa palengke. Hindi na kami nagsama ng bodyguard, tanging si Logan lang ang sinama ko. Ngayon makikita mo kung anong rule ng mga mag-asawa. Nakangiti kong sabi sa isip ko. Kumuha na ako ng ingredients habang si Logan naman, bit-bit ang mga pinamili ko. Dahil sa palengke kami hindi maipinta ang mukha niya. Nakatakip ang isang kamay niya sa ilong, habang isang kamay may hawak ng mga gulay at prutas. Pumunta ako sa may mga karne at bumili ng manok at baboy. Siyempre, si Logan ulit ang pinagbitbit ko. Okay ka lang? Napalingon ako sa kanya na makarinig ako ng bahagyang nasusuka. Putlang-putlang ang mukha niya habang nakahawak pa rin sa ilong. Kitang-kita ko ang butil ng pawis sa noon niya at magulong buhok. Ang ganda pa naman ng forma niya. Kala mo kung saan siya pupunta sa palengke lang naman. Hoy, ayos ka lang? Pagsabi ko. Shit, this place. Mahina niyang sigaw. Ipaparenovate ko na talaga to. Mahina pa niyang usal at napapailing na lamang ako. Arte naman ito. Kala mo naman kung sinong mayaman. Well, mayaman nga naman talaga. Ang arte nga Dami mo pang arte, tara na nga. Sabi ko at naglakad na papalabas ng palengke. Marami kasing tao at isa pa, nagsisiksikan syempre. Itong si Logan na sa ganda ng damit, siya lang ang pinagtitinginan. Ganitong outfit niya ang na-imagine ko. Tapos nagbuhat pa siya ng mga gulay. Nang makalabas kami, pumasok agad ako sa kotse. Si Logan nilagay ang mga pinamili namin sa likuran. Nang makapasok siya, agad niyang kinuha isang spray at ipinang-spray sa sarili na open pa niya ang aircon ng sasakyan habang nakasandalang ulo sa upuan ng kotse. Ang tindi talaga ng mukha niya. Ayos ka lang? Bakas kuno sa tono ko ang pag-aalala sa kanya, pero sa loob ko pinagtatawanan ko na siya. Yeah, mahina niyang sabi. Alis na tayo dito. Sabi ko, tumango siya sa akin. Pinaandar na ang sasakyan niya. Tahimik ang biyahe para kasing may iniisip tong si Logan, kaya hindi ko na lang siya ginulo. Nang makarating kami sa bahay, agad siyang naunang pumunta sa taas at ako na may pumunta na sa kitchen para ayusin ang mga pinamili namin. San punta mo? Linggo ngayon. Wala siyang pasok pero kung magmadali siya, parang may lakad. I have something to do. Sabi niya sabay alis. Uuwi ako mamaya. Pwede rin namang di ka pa umuwi. Nagpaalam ka pa. Sino bang may Napapailing ako naglakad papunta sa hagdan. Patungo sa kwarto ko para magbihis. Ang baho ko na rin dahil nga sa palengke kami namili. Matapos kong naligo, pumunta agad ako sa iba pang kitchen at tinuruan ko ang mga katulong kung paano magluto ng adobong sinigang at iba pang niluluto ko na sa earth pa ako. Sobrang saya naman nila dahil natuto sila ng panibagong pagkain kaya ngayon nasa dining room kami pati bodyguard. Pinakain ko. Una pa hindi sila pumayag dahil nakakahiya pero buti na lang napilit ko sila. Parang fiestang meron dito ngayon sa bahay dahil ang daming kumakain sa dining room. Natutuwa din ako na makita ang saya nila habang kumakain. What's happening here? Napabaling kaming lahat sa nagsalita. Si Logan. Oh, nandyan ka pala. Halika dito, mag-join ka sa amin. Nagluto ulit ako. Siyempre dahil paborito yung mga adobo, tinirahan kita. Sabi ko sabay lapit sa kanya at tinila siya. Tumigil lang ako na makita mga katulong at bodyguard na nakayuko lang. Huwag niyo siyang pansinin, kumain na kayo. Utos ko sa kanya. Tinignan ko ng masama si Logan para sumang-ayon sa akin. Yeah, eat. Utos niya rin kaya nagsikain ng lahat. Ayan, para close ko na silang lahat. Third person's point of view. Find her. Matigas na utos ang lalaki na nakamaskara sa mga tauhan nito. Boss, sa ngayon may location na kami kung nasan sila. Mukhang may dadalan silang celebration at doon sila pupunta. Usal ng isa. Go! Guluhin niyo ang party ngayon at kunin ang asawa ni Rest Dragon. Sabi nito sabay alis. Nagkatingnan muna mga tauhan at mabilis na umalis. Madeline Isabel's POV. Sa sobrang kaartehan ng babaeng nasa harap ko, pinagkukumpara niya yung dress niya sa damit ko. Mukhang naligaw ka ata. Pangaasar niya sa akin. Inirapan ko lamang siya at tumingin sa kawalan.
Nasa na ba ang tukmol na yon? Iniwan ako dito bigla at kaharap pa ang babaeng to. Nandito nga pala kami ngayon sa isang hotel. Ang sabi ni Logan, birthday daw ng ka-business partner niya. Kung beses ang pag-uusapan, sigurado, nandito rin ang ama ni Isabel. Naglakad ako palayo sa babaeng kanina pang masama ang tingin sa akin. Masama ang tingin dahil kasama ko si Logan kanina. Pumunta ako sa sulok kung saan may mga pagkain. Kumuha ako ng isang cupcake at kinain ito. Kumuha na rin ako ng wine at agad na tumingin sa mga tao nagtatawanan at nagkukentuhan kasama ng mga ka-business nila. Napataas ang kilay ko na may makitang isang pamilya na lalaking may kasama ding isang lalaki habang papalapit sa gawi ko. Nang magtama ang tingin naming dalawa, ngumiti siya. Hindi niya yata ako nakikilala. Siguro nga hindi niya ako matandaan dahil nakatakay pa mukha ko ng araw na yon. Isabel, mabutit nakapunta ka dito. Masigla niyang sabi sa akin. Kilala niya ako? Do I know you? Taka kong sabi. Tumawa sila ng lalaking kasama niya. Isabel, nabagok ka ba? Hindi mo na kami kilala? Well, makakalimutan mo nga naman kami dahil gumagwapo na kami ni Liam. Sabi ng isang lalaki. Taka akong lumingon sa isa para sana makakuha na madaling sagot. Liam Lazatin, pakilala niya. And this is Kevin Lazaro. Sabay naman kumaway sa akin at kumiti si Kevin. Ang dalawang ito kaibigan ni Logan. Mabilis ang nakwain ako ni Kevin. Pinipilit pa nito ang braso sa leeg ko. Ano ba? Inis kong tinampal ang braso niya kaya nagulat itong napalingon sa akin. Aba, nananakit ka na ha? Inirapan ko lamang siya. Kung wala kayong magawa, napatigil ako sa pagsasalita na magsalita si Liam. Your voice sounds familiar. Saan ko nga narinig? Sabi niya habang nag-iisip. Ano ka ba? Siyempre lagi mong kausap si Isabel nung nandito ka pa kaya pamilyar sa'yo. Ano ba, tol? May amnesia ka ba? Asar na sabi ni Kevin. Napapatango na lang si Liam. Mas mabuti yan. What happened here? Napalingon ako sa likuran. Hey bro, itong asawa mo kasi inaaway ako eh. Nakangising sabi ni Kevin. Sa pagkakabasa ko sa libro, pag nakakaaway ni Isabel na isa sa mga kaibigan ni Logan, magagalit ito kay Isabel at bubugbugin. Sige, subukan mo. Napatingin ako kay Logan. Kumurot ang noon niya habang nakatingin kay Kevin. What? Ulit pa ni Logan. Inaaway ako ng asawa mo, pagalita. Why would I do that? Takang sabi ni Logan sa kaibigan niya. Nagkibit balikat ang kaibigan, tumingin sa akin. Binigyan ako nito na nakakaasar ng ngiti. Because I said, sabi niya. Pshh! Usal ni Logan sabay akbay sa akin. Ouch! Mabilis niyang naangat ang kamay niya nang bigla ko itong tapikin. Napabaling ako sa mga kaibigan niya nakanganga dahil siguro sa nakita nilang pagtapik ko sa kamay ni Logan. Huwag mo kong hahawakan. Inis kong sabi kay Logan. Nakita ko pa ang pagnguso nito. What the? Sabay usal ni Liam at Kevin. Bro, what happened? Ikaw na... Shut up, Kevin. Inis na sabi ni Logan bago hinawakan ang kamay ko. Pilit ko na naman tong tinatanggal pero ayaw talaga ng isang to. Ano nangyayari? Bati na kayo? Si Liam. Ewan ko rin kung bakit naging mabait ang isang to. Umalis na kami ni Logan sa harap ng kaibigan niya. Pinakilala pa niya ako sa mga kabestas niya. Ako naman to, plastika na kangiti. Dad? Nausal ko na makita kong ama ni Isabel papalapit sa akin. Anak, mabutit na karating kayo. Tapos na ba kayong kumain? Sabi pa nito. Yes dad. Actually pauwi na nga kami eh. Sabi ko't napatango naman ng ama ni Isabel at bumaling kay Logan. Nag-excuse muna sila sa akin dahil may pinag-uusapan sila tungkol sa negosyo. Ako naman ay nag-excuse na rin para pumunta ng banyo. Inayos ko muna ang dress ko at naglakad papalayo sa venue. Pumasok ako sa bathroom at tumingin sa salamin. Tinignan ko muna ang kabuuan ko. Sobrang ganda ko ngayon. Kumuha muna ako ng tissue at pinahid sa basa kong kamay. Itinapon ko ito sa basurahan at lumabas. Naglakad ako papunta sa labas ng venue para doon na lang hintayin si Logan. Pero nang makalabas ako'y nagulat na lang ako nang biglang may humampas sa likuran ng ulo ko kaya't napahiga ako. Nanlalabo ang paningin ko habang nakatingin sa entrance ng hotel. Wala ni isang bantay hanggang sa tinakpan ng kung ano ang mukha ko at nanlabo na nga ang lahat. Third person's POV. Gisingin niyo yan.
Sigaw na nakamaskara sa mga tauhan nito, kaya agad nilang kinuha ang isang timba ng tubig at ipinaligo ito sa tulog na babaeng si Isabel na nasa sahig. Bruce! Napasigaw ang babaeng si Isabel at napabangon na lamang itong bigla, pero natumba rin dahil sa sakit ng paa nitong kanina pa nakabali. Sino kayo? Usal ni Isabel na makita ang kalalakihan sa harapan niya. May napansin siyang isa na nakamaskara habang nakatingin sa kanya. Hindi ko akalaing napakaganda pala ng female lead. Usal nito na ipinagtaka ni Isabel. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Inis niyang sabi at matapang pa. Sabi na nakamaskara habang tumatawa na parang demonyo. Nandito lang kami para turuan leksyon ng asawa mo. Napakahaba ng buhay ng gagong yon. Pinatay ko na at ngayon buhay pa rin. Sabi niya habang napapailing. Pwede niyo siyang patayin na hindi ako damay. Sigaw ni Isabel sa lalaking nakamaskara. Oh, may galit ka pa rin ba sa asawa mo? Madeline? Nakangiting sabi nito kahit hindi kita ang mukha niya sa pagngiti. Bakas pa rin sa tono nito. Ano ba? Pakawalan niyo ako. Sigaw ni Isabel habang pilit na tinatanggal ang tali ng kamay nito sa likuran niya. Huwag ka lang magbalak dahil hindi mo yan matatanggal. Pero matatanggal yan kung susunod ka sa ipag-uutos namin sa'yo. Ano? Patayin mo ang asawa mo. Malamig nitong sabi, sabay halakhak na parang baliw. Patayin mo si Logan, ang asawa mo. Di ba may galit ka sa isang yon? Isipin mo ang pinagagawa niya sa'yo. Binugbog ka niya, sinasaktan ka niya. Paano niya nalaman? Sa isip ni Isabel. Paano mo alam na sinasaktan niya ako? Humalakak na naman ang baliw na nakamaskara. Simple lang. Lumapit to kay Isabel at bumulong. Dahil alam ko. Alam na alam ko. Sabi niya sabay tingin dito. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa utos kung hindi mamamatay ang isang yon. Napalingon si Isabel sa tinuro na nakamaskara. Kilala mo ba yan? Napakunot ang noon ni Isabel na makitang bugbog na mukha ng lalaki habang nakatali ang kamay nito. Yan ang kapatid mo. Mahirap hanapin ang kapatid mo dahil nasa ibang lugar ito at nag-aaral. Pero ito siya ngayon. Pakawalan mo siya. Malamig at baka sa tono ni Isabel ang pagkapikon. Pakakawalan ko siya kapag sinunod mong utos ko. Sabi ng lalaki. Sige, susundin kong utos mo basta pakawalan mo siya. Sabi ni Isabel. Yes, of course. Pakakawalan ko siya kapag namatay ng asawa mo. Anong gusto mong gawin ko? Simple lang. Painumin mo siya ng lason na ikakatigil sa pagtibok ng puso niya. Nakangiti nitong sabi sabay abot ng isang maliit na buti. Walang nagawa si Isabel kundi ang sundin ng utos sa lalaking nasa harap niya para sagipin ang kapatid niya sa peligro. Nadamay pang isa sa pamilya niya dahil kay Logan. Ano ba ang kasalanan ni Logan sa lalaking nasa harap niya at atat tong mapatay ang asawa niya? Pakawalan niyo ang babae at ihatid sa bahay nila. Sabi na nakamaskara bago lumabas sa pintuan. Agad pinakawalan nila si Isabel at inihatid ito sa bahay nila ng Logan. Nang maihatid siya ng mga lalaki, agad nang pumasok sa Isabel. Sa kabahayang nakita niya si Logan na nakatayo sa harap ng pintuan. Habang walang emosyon ang mga tingin nito sa kanya. Lalagpasan na sana niya ang lalaki nang hilahin siya nito. Sino mga yon? Bakas ang galit sa tono nito. Anong pakialam mo? Sabi naman ni Isabel, ibinaksi ang kamay ng asawa. At nagtuloy sa pagpasok. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Inis na sigaw ni Isabel nang hilain na naman siya ng asawa. Ang landi mo talaga. Hindi ka naman kontento. Pak! Malakas sa sampal ni Isabel si Logan para matigil na ito sa pagsasalita. Huwag na huwag mo akong pagsasabihan ng ganyan. Sigaw niya sa mukha ng asawa at mabilis umalis sa harapan nito. Kahit masakit, hindi ko pa rin magagawang lasunin siya dahil napamahal na ako sa kanya. Tanging nasa isip ni Isabel habang naglalakad papunta sa kwarto niya. Bakas ang kalungkutan na nasa mukha niya, pero dapat niyang mailigtas ang kapatid ni Isabel. Magagawa bang lasunin ni Isabel si Logan para mailigtas ang kanyang kapatid? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.